Pagod ka na ba sa pagtatrabaho abroad at namimiss mo namang makasama ang pamilya mo sa Pilipinas? Dumating ka na ba sa puntong gusto mo umuwi for good pero natatakot ka dahil wala kang ipon at baka pare-parehas kayo magutom ng pamilya mo pag uwi mo? Alam mo na hindi ka nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Maraming kababayan natin na nasa parehas sa sitwasyon na gustong makapiling ang pamilya pero hindi alam kung paano magsisimula uli. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa tamang pagpaplano at diskarte, ay posible ka magkaroon ng isang bagong simula sa Pilipinas kahit wala kang malaking ipon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo haharapin ang hamon na to bilang isang OFW na gusto na mag-for good sa Pilipinas. Step number 1. Tanggapin ang sitwasyon at maging realistic. Bago ang lahat, tanggapin natin ang realidad. Hindi madaling umuwi ng Pilipinas nang walang ipon. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ng pag-asa. Pero dapat alam mo kung saan ka manggagaling at anong resources ang meron ka ngayon. Maglaan ka ng oras para suriin ang iyong financial situation. Kung meron kang utang, gaano ba kalaki ito? Ano naman ang mga monthly expenses na hindi mo maiiwasan? O ilan ba ang nakadepende sa iyo para sa mga gastusin? Minsan, mahirap kasing tanggapin na kulang tayo sa preparation. Pero ang pagkakaroon ng malinaw na larawan ng ating sitwasyon ay ang unang hakbang para makapagplano tayo ng maayos. Kaya gumawa ka ng listahan ng lahat ng iyong financial obligations at ikumpara ang pera mo sa ngayon at kung magkano ang kailangan mong kitain para matustusan ito kung sakaling mag-for good ka na sa Pilipinas. Ito rin ang magiging baseline mo para sa mga susunod na steps. Step number 2. Gumawa ng transition plan. Ang pag-uwi sa Pilipinas for good ay hindi basta-basta lang. Kailangan mo ng malinaw na transition plan para maiwasan mo ang biglaang pagkataranta. Una ay mag-set ka ng target date kung kailan mo gustong umuwi. Ito ang pagbabatayan mo ng lahat ng kilos mo mula ngayon. Sa mga nalalabing buwan mo sa abroad, maghanap ka ng paraan na para kahit papano ay makapagsimula ka makapag-ipon kahit maliit lang. Pwede mo rin subukan yung pay yourself first method, kung saan magtatabi ka agad ng porsyento ng sahod mo bago ka pa magpadala sa Pilipinas at magbayad ng ibang gastusin. Bukod dito, i-assess mo kung anong skills ang pwede mo magamit pag uwi mo. Meron ka bang skills na na-develop o expertise habang nagtatrabaho abroad? Halimbawa, natuto ka sa abroad na mag-bake o magluto, pwede mong gawing maliit na negosyo ito pagdating mo sa Pilipinas. Step number 3. I-minimize ang gastos habang nasa abroad. Habang naghahanda ka sa pag-uwi mo sa Pilipinas, kailangan mo magtipid at i-minimize ang lahat ng gastos mo. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang mga gastusin na kaya mong bawasan o tuluyang alisin? Halimbawa, bawasan mo muna ang pagkain sa labas o pagbili ng mga gamit na hindi naman kailangan. Mag-focus ka lang din sa essentials at iwasan mo ang lifestyle inflation. Pwede ka rin maghanap ng sideline o extra income habang nasa abroad ka. Kahit maliit lang ang kita, malaking bagay ito para maidagdag sa savings mo. Tandaan na every peso counts kapag naghahanda ka para sa pag-uwi mo sa Pilipinas at malaking pagbabago ang kailangan mo pag-uwi dito. Step number 4. Maghanap ng support mula sa pamilya at kaibigan. Walang masamang humingi ng tulong, lalo na kung plano mong umuwi sa Pilipinas para makasama ang pamilya mo. Sabihin mo sa kanila ang sitwasyon mo. Pwedeng makatulong sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng moral support o pagbibigay ng ideas kung paano kumita sa Pilipinas. Pwedeng meron silang kakilala na makakatulong sa iyo sa trabaho o negosyo pagbalik mo dito. Huwag ka mahiyang magtanong sa mga kaibigan o kapamilya sa Pilipinas kung anong opportunities ang available. Gamitin mo ang network mo para makahanap ng potential na trabaho o partnership sa negosyo. Step number 5. Magplano ng maliit na negosyo. Kung wala kang ipon, magandang paraan ay mag-isip ng maliit na negosyo na pwede mong simulan kaagad. Hindi kailangan malaking puhunan. Pwede kang magsimula ng mga bagay na simple lang pero malaki ang potensyal na kumita. Halimbawa dito ay magsimula ka ng sari-sari store o bigasan sa harap ng bahay nyo. Pwede rin mag-buy and sell ka ng mga bago at second-hand na items at i-post ito sa social media. O kaya naman mag-alok ka ng mga online services tulad ng virtual assistant o graphic design kung may skill ka dito. Mag-research ka kung anong patok na negosyo sa lugar mo at kung ano ang kayang abutin ng iyong budget. Tandaan, ang mahalaga ay makapagsimula ka kahit maliit lang.
Makakatulong ito para malaman mo rin kung ano ang may potensyal na kumita at kung ano ang hindi. Step number 6. Mag-invest sa skills at kaalaman. Kung wala kang ipon, ang pinakamahalagang asset mo ay ang sarili mo at ang skills na matututunan mo. Maglaan ka ng oras para mag-aral at mag-train sa mga bagay na pwede mong pagkakitaan. Maraming free online courses na pwede mong subukan tulad ng paggamit ng AI, digital marketing, baking, o kahit yung basic automotive. Ang goal ay magkaroon ng skill set na magiging in demand para madali kang makahanap ng trabaho o makapagsimula ng negosyo. Isipin mo ang pagbili ng mga online courses at pagbili ng mga libro bilang investment sa sarili mo. Ang kaalaman at skill ay hindi nawawala sa iyo at pwede mong magamit ito kahit saan ka mapunta. Step number 7. Maghanap ng government assistance program. Alam mo ba maraming government programs ang pwede makatulong sa iyo bilang isang OFW? Halimbawa, ang OWA ay may reintegration program na nagbibigay ng training at financial assistance para sa mga gusto magsimula ng negosyo. Pwede mo rin itong gawin para maging stepping stone para sa pagpaplano mo pag-uwi. Mag-research ka tungkol sa mga programang ito at alamin kung paano ka makapag-apply. Tandaan na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Humingi ka ng mga tulong sa mga tao o institusyon na alam mong makakatulong sa iyo. Step number 8. Mental preparation at mindset shift. Ang pag-uwi sa Pilipinas ay hindi lang isang financial challenge, kundi ito ay isang emotional at mental challenge din. Kailangan mong paghandaan ang posibilidad na hindi magiging smooth ang transition mo. Pero huwag kang matakot, sa halip ay gamitin mo ito bilang isang motivation para magsikap. Dapat iset mo ang expectation mo na maaaring kailanganin mo magsimula uli at magiging mahirap ang buong proseso, pero hindi naman ibig sabihin na wala ng pag-asa. Ang mahalaga ay handa ka sa pag-a-adjust at maging bukas sa mga bagong opportunities. Step number 9. Simulan ng pagtitipid at pag-iipon kahit unti-unti. Ang pag-iipon na hindi kailangan malaking halaga kagad. Pwede ka magsimula sa simpleng pagbabago ng habits mo tulad ng pagtatabi ng coins araw-araw o pag-save ng 10% ng sahod mo kada buwan. Tandaan na ang maliit na halaga kapag pinagpatuloy mo lang ay magiging malaki rin sa paglipas ng panahon. Kung may mga ari-arian ka na hindi naman kailangan abroad, pwede mo itong ibenta para maidagdag sa savings mo. Ang mahalaga ay makahanap ka ng mga paraan para magkaroon ka ng kahit na kaunting financial buffer pag uwi mo ng Pilipinas. Tandaan na ang pag-uwi sa Pilipinas ng walang ipon ay isang malaking hamon, pero hindi naman ibig sabihin na imposible ito. Sa tamang pagpaplano, mindset at diskarte, kaya mo magsimula muli at makapagpundar ng magandang buhay para sa iyo at sa pamilya mo. Tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming resources at opportunities ang naghihintay sa iyo basta't handa ka lang magsumikap. Kaya simulan mo na ang pagpaplano ngayon at sa bawat hakbang na gagawin mo ay mas mapapalapit ka sa pangarap mong buhay sa Pilipinas. Kayo ng mga OFW, nag-iisip na ba kayo mag-for good sa Pilipinas? Anong mga step na ginagawa nyo ngayon para maging smooth ang transition nyo pag uwi nyo ng Pilipinas? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.